I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Okay, ayun na, good day ulit sa lahat ng mga kadiway natin dyan, especially doon sa mga beginners. Ayun, meron ako i-share sa inyo, isang mabilisan lang to, basic tips lang to mga kadiway. Ito kasi merong pinagawa rito na hub. So ito, ang naging issue nito mga kadiway, pinasok kasi siya ng tubig. Yan. So ito, isa sa dapat nating malaman dito mga kadiway, kapag meron tayong mga hub motor na ganito, tignan natin yung kanyang bearing kasi malaki possibility dito dadaan yung tubig. Lalo na tong bearing na to mga kadiway, sira kasi to. So ito kasi malakas na kasi yung kanyang alog. Yan, kung mapapansin nyo, puro kalawang siya, no? At dito malamang duman na masyado yung tubig. Kasi itong kabila, titignan natin yung kabilang takip. Makita nyo malinis ba? Ito kasi wala kasi itong kalog. So hindi siya makalog. Ito kasi papalitan kasi natin to ngayon ng bearing kasi lakas na ng kalog niya. At meron naman tayong pamalit. Ayun, ang basic tips dito mga ka-DIY, check nyo rin yung inyong mga hub. Kasi baka maluwag na yung hub nyo. Kumakalog na. Malalaman nyo naman yan pagka kumakalog na yung hub nyo. Katulad nito. Ayan. Ang gagawin nyo lang naman dyan sa mga hub nyo mga ka-DIY, pagka naka center stand, kakapitan mo lang dito, tutulak mo paabante, tutulak mo palapit sa'yo. So kapag medyo yumuyugyug na or medyo may kalog na, malaki possibility nun na may tama yung bearing. Kapag ganun, paayos nyo na kasi malaki ang magiging cost nun. Pwedeng masira din yung hub nyo kapag masyado nang sira yung inyong bearing. Kasi yung iba kasi puro gamit lang. So ang gagawin nyo lang, tutulak nyo lang to paabante, naka center stand, hila-hila, kumbaga yuyug-yug-yugin nyo lang. Kapag may alog na siya, check nyo rin muna dito yung tinatawag nating yung nut dito, baka naman maluwag. So yun. Pero pagka masikip naman at yumuyugyug, malaki possibility sira yung kanyang bearing. At yan, ito, pakita ko sa inyo kanina kasi binuksan ko na yan. Hindi laman tubig yung loob. Ayan oh. Grabe. Basang-basa yung loob. Ayan oh. Yan yung dahilan. Ayan oh, parang putik pala yung loob nito. Grabing tubig, ang dami. Ayan oh. At yun nga no, pinasok nga kasi ng tubig yung kanyang motor. Kaya ang gagawin natin, lilinisan muna natin yan. Pinatuyo na natin to sa araw kasi kailangan araw, maganda-ganda yung pagkakatuyo niyan. Tapos yan, ayan o, kita natin dyan. Lilinisan pa natin yan mga ka-DIY, pati itong pinaka-magnet nya. Tsaka pagka nagkakarwas tayo, ingat din tayo kasi kahit naman buo yung bearing mo, possible papasok pa rin yung tubig niyan. Lalo na dito sa may kanyang axle. Yan. Kasi kapag buo yan mga ka-DIY, tulad nito, buo. So buo siya, no? May takip naman, okay naman yung takip niya. Dito kasi yung dinadaanan dito ay butas siya, no? Yan. Kaya pagka nalubog to, malaki possibility papasukin ng tubig. Kaya sa mga baha tsaka sa pagkakarwash, medyo ingat-ingat lang din tayo. Okay, ayun na, hanggang doon na lang mga ka-DIY. Basic tips lang. Thank you.